Nilunok ba talaga niya yung pera? Yan yung $300 na kinupit ng isang OTS doon sa NAIA 1. Ito yung aktual na inilabas na CCTV footage ng Office of Transportation and Security ng NAIA. So, nangyari yan sa NAIA Terminal 1. Kaya panoorin natin yung buong pangyayari. Makikita nyo talaga dito sa CCTV footage na etong babaeng ito ay tila merong sinusubo sa kanyang bunganga. And naloka ako kasi nung pagkatapos yung isubo sa bunganga niya ay uminom siya ng tubig. So I'm not sure kung nilunok talaga niya yung perang yan. And yan na pala yung kinupit nilang $300. So kapag papapalit mo, pwede siyang umabot sa halagang 15K if I'm not mistaken na. And yan ay galing sa bag ng isang Chinese national na papalabas sana sa bansa natin. And syempre, naloka ang biktima dito no, na Chinese national. Bakit nawawala yung pera na nilagay niya sa bag niya noong pinaskan niya sa X-ray machine. So nangyari ang insidente niyan noong September 8, 2023 sa NAIA Terminal 1. Kaya grabe no, nakakahiya talaga. So syempre, huli sa akto sila no. Tsaka may kasama yung babae nakasabwat na binubulong sa kanya. I'm not sure kung ano yung binubulong. Tapos nakakaloka kung talagang nilunok talaga niya no. Mapapaisip ka talaga. So medyo in-slow ko lang yung video para makita nyo kung saan kaya mapupunta yung pera. Kung ma-retrieve ba niya, kung nasira ba yung pera na yon kasi nga may laway na. Tapos I'm not sure kung ninat-ngat din niya yung pera. So parang sayang no. Kasi kinain niya kinain niya tapos uminom pa siya ng tubig. And lagot sila. They will be facing administrative tsaka criminal charges. Balikan natin yung report sa media na kung saan ebidensya ng nakawan sa NAIA, nilunok at nahuli sa CCTV. Tapos kung makikita nyo, naka-uniform pa si ate girl, no? So, OTS personnel huli sa aktong nilunok ang perang nakuha mula sa isang Chinese passenger sa NAIA. And then, nahuli sa CCTV recording sa NAIA Terminal 1 ang personnel mula sa Office for Transportation Security or OTS ang paglunok sa di umano'y perang nakuha mula sa isang pasaherong Chinese. So, ito ay ginawa umano para walang makuhang ebidensya matapos magreklamo ang Chinese passenger na nawala ang kanyang $300 matapos dumaan ang kanyang bag sa security check area. Sa sangkot na nasabing insidente ang isang babaeng security screening officer na yung likod din niya tapos at ang kanyang supervisor at X-ray operator. So parang apat sila if I'm not mistaken. And then sa report, sinasabing nakuha ang actual na footage sa departure final screening checkpoint alas 8:18 ng gabi noong September 8, 2023. So medyo matagal na siya, no? 2 weeks. I'm not sure, basta medyo mas matagal na siya bago inilabas sa media itong insidenteng ito. Naglabas na rin ng press statement ang OTS. So, nasabi nila na they are currently investigating the case and medyo malakas yung ebidensya kasi nga caught in the act ang mga sangkot dito na naka-uniform pa. O, di ba? Tapos, for sure, since 2 weeks past na yung insidenteng yan, mukhang baka wala na sila sa serbisyo, baka tinanggal, na-terminate, or baka na-suspend sila na currently, ongoing na yung pagsasampa possibly ng administrative case. Tapos number 2 is yung criminal case, possible criminal case kasi theft yung ginawa nila, 'di ba?
Tapos, yung babae yung isa, tapos yung accomplice, yung mga kasama. So, mukhang apat silang natanggal sa trabaho. And this serves as a warning para sa mga iba na hindi pa nahuhuli na magbago na kayo. Para hindi kayo matulad sa nila and hindi rin kayo maidagdag sa mga nakakahiyang employees na hindi talaga makontento sa mga sinasahod. As a reaction dito sa actual video na yan, na-cover talaga yung face nila nung ni-release na itong CCTV footage para naman to protect din yung kanilang mga karapatan even if nakagawa sila ng pagkakamali. So meron silang right to protect their dignity kahit na nadungisan na yung dignity nila kapalit ng $300 US dollar. So I'm not sure kung saan nila paggagamitan yon, pero parang binenta mo na yung kaluluwa mo, no? Nung kinuha mo yung $300 bill. So, nasira na yung reputation mo, nasira na yung career mo, pwede kang ma-blacklist. Tapos, meron ka ng record sa police or NBI, lalong-lalo na kapag magpapagawa ka ng clearance. So, medyo mahihirapan ka na kapag mag-a-apply ka na ng trabaho. Ito na ang ating possible tip, no? Importanteng tip, lalo na kapag approaching ka sa loob ng airport. Importante na ilagay mo na yung valuables mo dito sa ilaliman. Yung pinakailalim na ng bag mo. Ayan. Tapos, daganan mo na lang ng mga ibang gamit mo such as payong, makeup, mga ibang small documents, ganyan, sa loob para mahirap nilang hablutin, no? Mahirap nilang hablutin. Tapos, yung mga bills mo, hindi siya madaling mahulog. Unlike here, dito, ayan. Kapag ilalagay mo kasi dito, pwedeng mahablot agad, no? Maipasok agad yung mga kamay, lalong-lalo na kapag nasa, conveyor belt yung bag mo, medyo slow siyang umusad kasi 'di ba kapag nagpapa-x-ray ka ng bag dun sa airport or sa LRT, MRT may ganun din. Medyo slow siya. So, syempre yung mga mabibilis ang kamay, ganun agad. Oh, 'di ba? And kapag dito kasi sa labas, pwedeng mahulog yung mga pera, mahuhulog yung bills, yung coins o kaya pati yung cellphone. So kapag dadaan siya, pwedeng mahablot agad ng mga masasamang loob, either yung staff, yung mga ibang passenger, or yung nakapasok talaga na mga kawatan. Kaya, at least nakapag-share ako sa inyo ng tip para alam nyo ang gagawin nyo kapag nasa loob na kayo ng mga ganong facilities. As a lesson, wag na wag talaga kayong mapapatukso sa mga ganitong gawain kasi binibenta mo talaga yung reputation mo at saka kaluluwa mo. Mas maganda na lang na mag-sideline ka, magpatayo ka ng business na aside from nag-work ka sa gobyerno, meron kang sideline after ka mag-work. Kesa naman nalululong ko sa mga masamang gawain katulad dito na pwede ka talagang makulong, tapos makasuhan pa, tapos posibleng hindi ka na pwede makapag-apply ng trabaho dahil sa ganitong kahihiyan. So, this is a very important lesson. Simpleng lesson, pero napaka malaking impact. Kaya, always secure your belongings, be vigilant, and ligtas ang may alam. So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito, and I hope nakarelate kayo, especially sa mga frequent travelers out there. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.